Okay. All right. Welcome back to Mentora, powered by the Playground PH. If you're listening to this at the start of 2026, chances are you came in motivated. New goals, new energy, probably big plans for your freelance or service business. And for today's episode, it's about making the shift from I have skills to I have system. A system that brings clients consistently, delivers quality work without chaos, and supports your life instead of you burning out. This is Mentora Episode 7, From Skills to Systems, Building a Sustainable Service Business in 2026. And I'm your host for today, Mary Charlene Perez, the CEO and founder of Prima Virtual Assistants. And joining me here today are two other mentors who've built structure behind their talent. So let me introduce first. This mentor, he helps freelancers and consultants build repeatable client acquisition systems, especially through LinkedIn, not as posting platform, but also as a relationship engine. Please welcome the CEO and founder of H&G Solutions, Mark Huy. Sarap naman pakinggan nun. So, magandang hapon sa mga live viewers natin, di ba? Solid. And thank you, Brother Dennis, for this opportunity, di ba? Pero solid nung intro mo. Parang Yes. nakapanindig balay. Parang Lalong medyo ginaganahan eh. Formal nga eh. Oo. Alright, and the next mentor naman. This person specializes in content, video, and creative systems, turning creativity into an asset that actually retains attention and converts without killing the creative spark. So let's all welcome the CEO and founder of One Step Ahead, Jezreel Dinglasan. All right. Yes. Thank you for that wonderful introduction, Mentor Mary. Appreciate and thank you for the opportunity. Saya ako nandito tayo ngayon sa Babarik Yes. lang. Sa No? lamesa. Kamusta naman Biyernes kayo? na nga po. Kamusta ang pasok ng bagong taon? all good sa akin. Paano ba? Sige, brother, simulan mo na. Sige, simulan natin. Kamusta ang pasok ng sa'yo taon? 2026 is nothing crazy, pero nothing din, like balanced lang for and my team. Kasi ang napansin ko is ang daming business owners na alam mo yun, nag-set na sila ng okay, 2026 is gonna be big for us. Yes. Nakikita natin yan sa mga content sa social media. Pero yung pasok is New Year, new me ba yan? hindi yung ganun eh. Parang okay, balance lang. Walang bagong major or crazy na nangyayari. Pero tuloy-tuloy lang. Goods lang Yeah, sa kasi ganun talaga yung trend pag New Year, no? Talagang motivated. Tama. Oo. Siguro if I may add, parang similar lang din yung nangyayari sa akin with Jess. I think every year it's not new but more of continuation siya of what you're building from last year. Yes. Ganun ko siya tinitingnan eh. Hindi kasi pwedeng 2025 ko ano yung hindi mo nabuo nun or hindi mo na kompleto. Next year, iba na naman. So, eventually, wala kang matatapos doon pag gano'n. Exactly. So I think mas effective if you see it na this 2026 I need to continue what I did ng 2025 ng siguro magandang mindset frame doon is mas solid pa or mas gigil, di ba? Oo. Yung sa part ng giggle, brother, parang may something na kailangan mong I would like to second yung sinabi mo na continuation, di ba? So, Tama. parang double down lang dun sa kung anong ginagawa mo. And parang times, sa akin kasi parang yung gusto kong gawin ng 2025, parang gusto kong i-times 10 or times. Ganun yung Pwede. gusto Parang kong kasi gawin. nakita mo na what's working. Nakita and ko what's na eh. not. And, syempre, kamusta ka naman? Oo. Okay naman. Actually, Kahit pare-parehas host ka, lang. tatanungin ka namin. Kaya nga gusto ko akong yung host para hindi ako matanong. Pero anyway, yun nga, since natanong nyo na ako, kamusta naman ang start ng year ko? Same lang din sa mga nabanggit nyo, to be honest. Since Bukod sa clear- sumexy na siya, no? Oy, Congrats. Since clear naman tayo sa ating path and mga plans natin. So, tuloy-tuloy lang tayo. And, kumbaga, whatever happened in the past year, kumbaga, mag-reflect lang tayo and then we
correct the mistakes na nangyari and then tuloy-tuloy lang din sa goals natin. Yun ang tamang So, approach. and yan, and since pag-uusapan natin how to build a sustainable service business this 2026, of course, we will talk about why skill alone is no longer enough in today's freelance and service economy, of course. And then, ano ba yung danger of relying purely on hustle, referrals, or luck? And what having a system actually means. So, ang question ko sa inyo, what did your business look like before you had systems? To begin with. Brother, sige. Para lang makarelate yung audience sa atin. Sige. Sa akin kasi, I don't know if all of you know me, pero I started as a video editor. So, I'm a creative. So, contradicting siya sa systems, building systems or organized na tao. Hindi ako masyadong ganun eh. So, as a creative, ang pinaka naging challenge sa akin nung binubuo ko si One Step Ahead is paano ko ba i-organize yung lahat ng projects? Paano ko ba gagawin itong mga SOPs or implement lahat ng mga to? So, what helped me is yun talagang reaching out to people and leveraging my network. Kasi yung kagaya nito, yung mga podcast na ganito, yung mga events na ina-attenda natin, di ba, nagkikita-kita pa tayo madalas sa mga events natin dito sa nationwide nga eh, kung saan na tayo napapadpad. Pero yung conversations with other people na hindi naman ikaw magte-take advantage eh. Dun sa, kaya mo lang kakausapin tong tao na to dahil kailangan ko ng tulong dito sa ganitong part ng business. Kaya lang ako nakipag-partner kay Dennis dahil ba kailangan ko ng solid na partner na magaling at experienced sa pag-handle ng multiple businesses, di ba? So, yun nga, leveraging your network kasi yung mga unti-unting bits of advices na nakukuha ko, doon nang gagaling yung mga aha moments eh. Okay, correct. Ganun mo pala ginawa yun para sa business mo. Okay, nice. Sige, testingin nga natin yan dito ngayon. So, sa akin, sa One Step Ahead, it's a constant trial and error na hanggang ngayon, up until our second year, ongoing to our second year, trial and error pa rin. Testing if it works, if it not, recalibrate, restructure, tuloy-tuloy lang. Alright, ikaw naman, Mark. So yun, sa akin, Mentor Mary, paano ko ba yan? Medyo kakaiba rin kasi. But let me start first siguro nung VA stage ko. Yun talaga, wala pa kasi akong sistema doon. I approach it as a employee. Kumbaga, employee mindset nung pumasok ko sa virtual assistant kasi wala pa akong alam noon. Walang sistema. So, what it looks like before is I don't have any consistent leads. Tapos, nandun yung thinking na hanggang kailan to. So, may mga anxiety moments din. Kasi nga, hindi mo pa rin maialis sa isip mo na, what if kung alisin ako nito? Kasi sa pool naman nung nagtrabaho ako, as long as you don't own the company, anything can happen. Diba? Right. So, ganung stage. But the difference is, when I started doing freelancing, nagkaroon ako ng mga mentors. Hindi ko masasabing na-fast track ko, but I was able to start building systems right away. So, kumbaga nung nagsisimula ako mag-freelancing, kasi alam ko na yung problema ko noon nung VA ako eh. So, nung may nagturo sa akin na as you learn along your journey, start building your system right away. And siguro isang pinakatumatak sa akin is you don't have or you don't need a perfect system to start. Kasi madalas, kaya yung iba iniisip nila, saka na muna yung system na yan. Dito lang muna ako sa pagbibuild ng skills is because thinking nila, hindi ko pa kailangan yan. Kailangan muna ma-perfect ko muna yung mga ginagawa ko. Then, I will gonna build the system. But for sure, sa mga na-experience nyo, kung ano yung binild nyo, minsan hindi pa nga yun yung perfecto kasi hindi nasusunod, di ba? Yeah. So, ganun ko siya nakikita. Ganun yung sitwasyon namin noon. But sabi ko nga, what really help is having mentors guiding you kagad. So, hindi man siya na fast track, but at least,
I have started in the right footing kaagad. Kumbaga, clear sa akin yung ginagawa ko na it's just a matter of time na may mangyayari dun sa ginagawa mo pag nasimulan mo na. So, ganun. Ayun. Oh, shot. Shot Ayun. tayo. Galing nun. Tama So, yun. ayan. Ako naman, what my business looked like. Diba? Like 4 years ago kay Prima. Nabanggit ko na to sa lahat ng mga podcast interviews ko. I didn't start na perfect talaga siya. Talagang Di ba? Yun yung pattern. nag-start siya ng as in chaos lahat. Since I was a freelancer since 2019 and 2019, nag-start ako mag-freelance. As years went by, kaya nga tayo nagkaroon ng agency, di ba? Somehow, kahit papano yung client getting, kahit papano medyo na-master na natin, di ba? And there's no problem in terms of meeting new clients or discovery calls, ganyan. So, nung start ng agency ko, year 2022, I was getting clients for the agency. Now, on board naman, ganyan, start ng VA. Pero, sa kalagitnaan, biglang may magre-reklamo na client, Oo. or biglang may VA na magsasabi ng problem. So, kumbaga, I faced problems kapag nandyan na. Parang It's ang because- dami mong ino-oversee nun, lahat, no? Oo. Sabay-sabay. Lalo kapag starting agency ka pa lang, mag-isa ka pa lang talaga. Wala ka pang All over the people place, under no? you. Oo, Maraming correct. hats. Correct. So, dyan talaga, yan talaga yung nangyayari kapag you are freelancer na nag-scale to an agency. Still trying to learn the ropes, di ba? Correct. Nang mag-isa. Malaking factor yon. Kasi when I was still trying to figure out things on my own, expect nyo talaga sobrang dami ng errors and trials before you get it right. It's because wala kang system in Yun, place. Kumbaga, yes. Walang magtuturo rin sa'yo paano ka magkakaroon ng yes. sistema. Kasi we've been freelancers for the longest time, no? Mm. And then we tried to scale. However, may kailangan palang systems and tools in order for you to scale. Mas Kasi mapabilis nasanay tayo- yung trabaho, Mas di ba? pag freelancer, di ba, nasanay tayo mag-deliver lang ng mga kailangan i-deliver. Yung pala, pag Clock in, nag-scale clock ka, it should take you a lot of systems para ma-sustain mo siya. You could probably build a team, pero ang problem is yung sustainability kapag walang system in place. So- Yung scaling, maidagdag ko lang din. Ang ganda kasi bigla ko lang naisip eh. Yung scaling, pag tiningnan natin siya, there are two types. Parang kumbaga sa mga anime na pinapanood ko, awakening mo yan or another job, Parang level up. No? job name, yes, level up. So, kasi meron ako mga nakita na pag nag-i-scale, they are going into agency path. So that's a different system that you need to build. And meron namang mga solopreneur that I can see earning well with just by themselves or minsan a group of 2, 3 Yeah. lang sila. Like high-paying But careers. they also have a system Yeah. Yeah. running. So, yun yung kailangan din makita ng mga audiences natin na freelancers na it's not always agency yung path. You need to choose then ano yung direction ng scaling mo so you know which system that you will gonna apply. Kasi Yes. di ba nga, iba yung sistema ng pangmaramihan eh. Correct. Like sa'yo, di ba? Ang dami mong minomonitor ng mga Oo. VAs. So yun. Sige, tuloy tayo. Ano naman, ang question ko naman, what changed? Ayan. Once structure was in place na. Sige, ako naman. Sige, Kasi ikaw parang naman, pasabi mo, brother. lagi ikaw yung pinapauna ko, no? No problem. Maubusan ako ng sagot, mauuna kayo eh. Sige. Eto maganda naman. Iduktong ko doon sa kwento ko, no? Kasi nga, I was able to start ng mag-build na ng system along the way as I learn how to do freelancing. Kumbaga medyo mabilis yung pacing, but with the guidance of mga mentors nga. While I'm doing the actual work, ginagawa ko na yung sistema. Like, eto ba yung mga repeatable process? I document it. Mag-isa lang ako nun eh. So malaking tulong nga rin na nakikita mo talaga yung buong proseso. And then, ang taning sa akin nun ng mentor ko
in the next 3 months, you should be hiring to test that system if it's working or not. So yun nga, kung babalik tayo dun sa tanong mo, how does it look like after having a system, even if it's not perfect, number one, it free up more of my time. So doon ko nakita na yung oras na ginugol ko for building the system, kasi yung iba nga, ayaw muna nilang unahin kasi thinking nila, saka na muna yan. Pero hindi pala pwede yun. Kasi if you start building without proper system, kahit hindi perfect, hindi mo na mamalayan lumalaki kayo, pero ang ano bang term dito? Mahina yung pundasyon, mabilis bumuwal. Which I experienced nung lumaki yung team ko. Which is mamaya dadating tayo doon. But going back, nung meron ng sistema, so nag-start na ako mag-hire. Testing, syempre. Testing. Kasi there's no best person to test your system than another person doing the work. Yeah, Not correct. you. Tinest ko. And kinausap ko yung pamangkin ko noon. Sabi ko, oy, baka gusto mo ng racket. Hati tayo. Very ako sa kanya kasi I just want to test Very this. If this transparent. works, clear sa kanya yung ko eh. Sabi ko, pag nag-work to, it will gonna free up more of my time. Then, I can use that extra time now to continue building the business. Yes. Di ba merong mga parts ngayon ako matututunan. And then, yun, nung nakita ko siyang gumana, that's where it reinforced the confidence na, kailangan ko pala talagang tutukan yung sistema kasi it will gonna free up more of my time and it adds more confidence na, it works. So, pwede ko siyang ulitin ulit doing a different system. So, yun yung mga part na yun. Parang yun na yung aha moments ko na importante pala talaga siya. It doesn't have to be perfect, but as long as meron nang nasusunod, it also keeps you at peace, knowing na magagawa siya ng tama or may masusunod na tama because you already have the system in place. So, yun. Ikaw, brother. Oo, totally agree ako doon. Kasi yung sinabi mo na dapat talaga meron kang masimulan na system eh. Kailangan hindi mo lang binild yan, i-launch mo na agad yan to test. Kasi yun yung ginawa ko with one step ahead. So, yun nga, from video editing, dumadami yung clients kasi not gonna sugarcoat it or pagandahin pa yung pero sinuwerte ako talaga kasi I got a lot of projects dahil I work for a famous vlogger. Kasi dun talaga nakilala yung editing skills ko. Okay, si Jess pala yung. Then, client starts coming in. Nandun na lahat nung, ang tawag dito, nataranta ka na. Na parang, paano ko to pagkakasyahin sa oras ko na, okay, may full-time work ako, may mga side projects na ganyan. And then, when it comes to delegating na, kailangan ko na mag-hire ng video editors, kailangan ko ng dahil nga may experience tayo, magaling din tayo sa sales from BPO industry, sobrang confident ko nung humarap sa discovery calls, mga sales calls na ganyan. Madali lang mag-close ng sales for me. Pero nakwento ko na to dati doon sa unang podcast with Dennis na when I started one step ahead, I got 12 clients right away the first month. Yun. Kaso after 2 months, almost 2 months, half sa kanila nawala. Bakit? Dahil wala yung sistema, di ba? Wala yung SOPs in place. I didn't hire the right people. Sabay-sabay na ganun. Pero what changed for me right now is parang mas naging critical ako and vigilant when hiring people and trusting people na kung kanino ko i-delegate yung mga trabaho. And then sa systems, mas na-iterate and mas na ginagawa namin yung kung ano yung gumana kahit simple. Kagaya ng sinabi mo kanina, brother, di ba? Hindi kailangan perfect eh. And we should find the right balance between, kasi nangyari sa akin yan before when building one step ahead. Ano bang
mas lamang sa weighing scale. Mhm. More sales and marketing kasi tayo pa lang naman lahat, 'di ba? Nung nagsimula, ako yung founder, ako yung nagsimula nito, ako yung magbi-build ng agency mag-isa. Weighing kung ano ba, saan ako magfo-focus? More sales, marketing, or systems muna. Teka, na hindi na balance. So when I found the right balance, doon na nag-click na okay. May sistema gumagana kahit hindi perfect, simple, walang bagong mga tools na ginagamit pero gumagana. It works for everybody on my team, it works for me. Nung nag-free up na ng more time, doon na natin na leverage yung time na yun to focus on higher level work for us founders. Diba? Kung titingnan natin, no, isa talagang valuable that you can get once you start having a system is, or yung maayos na sistema, number one, time. Hindi Time. nabibili yan eh. Mhm. Diba? Ikaw, kamusta naman sa'yo? Nung nagkaroon na ng sistema. Oo. Number one, of course, nabawasan yung problema Stress, sa no? agency Oo. or sa business, di ba? Yan ang number one na So, i-connect natin doon sa kanina na parang ang daming nag-aalisan din. yes, katulad nung kay Jess, umaalis ang client kasi kumbaga parang hindi nila na-feel na what was promised to them ay hindi. Did you get feedbacks from the clients na Of course. may ano sa sistema nyo? Parang Doon nang Kasi- galing. before you can update or fix a system, kailangan nung makita yung loopholes and madalas hindi tayo yung nakakakita nun. So, kung magpa-follow up question ako doon, paano nyo nakita yung mga gaps to fix? Of course, yun nga, very important ang paghingi ng feedback. Yun. Para at least maano rin ng mga listeners natin or viewers. What Madalas very uncomfortable ang makareceive ng feedback, right? Pero you have to be sa umpisa open. lang naman yung ano ba yun? Sa umpisa lang mapait lunukin ang feedback. Oo. Kaya sa Lalo akin, pag hindi ka sanay. getting into hard conversations like that, yun isa pa rin dapat talaga na skill na kailangan mong ma-unlock as a freelancer or business owner. Kasi Isipin nyo siya, no? Parang bata ka na umiinom ng Biogesic. Yun. Para gumaling ka, kailangan mong inumin yung Biogesic kahit mapait eh. totoo. So, ganun mo siya titingnan yung feedback. Ako siguro aside from clients, tinitingnan ko rin yung mga taong nag-i-implement. Madalas sila rin yung nakakakita. Ano ba yung ano mo dito, take mo dito, mas bumilis ka ba? Mas So not bumagal? only getting feedback May- from the may clients, from your own team as well. And lalo na yung mga tao na Ayun. At kasama yun sa system. Dapat may feedback system. And last na lang, naalala nyo pa kung ano yung pinakaunang sistemang tinutukan nyo nun when you start building your agencies? Madami eh. Yung pinakauna mong tinutukan. Pinakaunang tinutukan, of course, yung onboarding. Ng client o ng mga tao? Both. Both. Okay. Client and the VAs. Kasi sabay yan nangyayari eh. oo, sabay. Nag-onboard ka ng client, nag-onboard ka rin ng VA. Okay, If that's you're an good. agency owner, ha? So, sa agency, maraming kailangang gawing sistema. Pero yun nga, hindi mo naman alam kung anong uunahin. So, Yes. kung ano yung pinaka-urgent and priority Yun. at the moment, yun yung uunahin. Siguro kung ano yung pinaka-bleeding neck para makita rin ng mga viewers natin na hindi naman porket ayusin mo yung system, narinig mo kay Mark na ganito, ay, unahin ko kagad yun. Yeah. Pero Oo. hindi naman pala yun yung Face-to-face problem. basis siya talaga. So, mapuprostrate ka kasi bakit? Ibang resulta makukuha mo eh. Parang hindi na-solve yung problem namin. So, maganda yun, pakinggan nyo yung Wala sinabi naman ni kasing Mary. one size fits all na Yun. kung Alamin anong nyo dapat muna unahin. saan yung problema. Totoo. Like for Ikaw. mentor Mary, she focused on onboarding systems, di ba? Pero sa amin, as a creative agency, yung onboarding kasi parang hindi namin na-focusan agad kasi ang kailangan namin is a clear project management system. Dahil yung projects nga, pasok lang ng pasok yan. And then, Hindi na ma-manage ng maayos. Hindi na ma-manage na maayos. So, kahit simpleng Google Sheets lang yan and WhatsApp, Slack, or mga ganun. Yung communication sa amin naman, as creatives, communication, feedback loops, project management systems, yun yung nauna ko bago yung onboarding. Ayun. Kasi, yun nga, sabi ko nga, kung ano yung bottleneck nyo or
Sa tingin nyo, nagkakaroon ng problem, bakit umaalis ang client or bakit hindi na-deliver yung service? Diba? Yun. Sa akin kasi, if I can remember, ang inuna ko talaga, service delivery system. Yun. Kasi, I love doing the sales part. Yeah. So parang... Client acquisition. Yun, bilang head of the business, kailangan alam mo kung which area of the business, kung saan ka magpo-focus eh. Para alam mo ngayon kung kanino mo i-outsource yung ibang parts of the business. Nataon lang na yung service delivery kasi, if I may be honest, hindi ako fit for repeatable works. Gusto ko yung medyo nag-iisip, na-challenge or minsan na nagiging anxious. Na yung daily task mo, repeatable lang. Yes, so ang ginawa ko noon, inaral ko yung mga araw-araw kong ginagawa, dinocument ko lang, step by step. Actually, yan ang common denominator ng mga founders. Yung routinary. Gusto nila yung merong... Documented lahat yung... Hindi, I mean, hindi kaya sila, halimbawa, nag-scale ka to an agency. Napansin ko common denominator ay hindi nila masyadong gusto yung routinary. Exactly. Paano ko ba Tasks i-explain yan? Siguro kasi, kung titingnan nyo, if you'll be doing, kung halimbawa nakikita mo yung agency, you'll be running it for the next 10 to 15 years. And kung yung trabahong yun ang gagawin mo in the next 10 to 15 years, would you be happy? If the answer is yes, gawin mo siya. But yun nga, when the answer that I saw is no, so inayos ko yung system delivery. Yung mga step by step. Tapos, saka ko ngayon, yun nga, tinesting ko. Hire ako ng trainee. Testing mo naman to. Pag okay, wala pa rin naman akong ibibigay sa'yo, pero it could free up my time so I can get more clients, then I can start giving you an increase. Yeah. So far, gumana siya eh. So parang kung babalik nga tayo, if the viewers can see the patterns, try to identify muna saan ka ba may bottleneck sa service delivery ba? Or kung gusto mo, ikaw dun sa service delivery, then tingnan mo ngayon, paano ka makakapag-build ng marketing system without you being on the picture? Right. Same naman din yung kay Mary kung idadagdag ko rin. Parang ikina-quantify lang natin para mag-gets din ng mga viewers natin yung context and the value of the lessons that you're getting up today. Kay Mary, onboarding ng clients and team. Kasi she understands na yung stress na, ang hirap kaya kumuha ng clients. Tunay. Ngayon. Lalo na yung mga long-term clients, hindi yan yung mga tipong nagkita lang kayo ngayon or nag-email lang kayo today, bukas may pinipirma ng proposal. Hindi ganun yan eh. You will gonna build relationship with them. Then imagine kung hindi maasikaso ng ayos ng tao, it will gonna leave a bad impression, umalis. Ang ano nung effort. So that's why I understand na inuna ni Mary yun. Kasi she knows na hindi tataas yung revenue or mahihirapan sa revenue ng cash flow because of mataas na or mababang retention ng mga clients. Diba? Yung pag-sustain sa cash Dami flow. ko sinasabi, pasensya ka na. Okay lang yan. Mag-co-host na tayo. Ito na eh. Ayun nga, katulad nung sinabi mo kanina, that's why skill alone is not enough. Ayan naman. It's no longer at least enough lumalalim today. ngayon, nakikita nila, no? We're not just only saying it by the topic. Nakikita nila on a Totoo. deeper level Yes. na, okay, doon magme-make sense sa kanila paunti-unti. So yun, siya tayo. And may isa pa akong gustong itanong, related dito sa mga freelancers. Why do you think many freelancers feel invisible even if they're good? Nako, makakapanakit tayo ngayon. Teka ha, magpapasintabi na ako. Parang skilled naman ako, nag-training ako, nag-take ako ng courses. Alam ko na magaling ako mag-deliver. Pero why do a lot of freelancers, they feel like they're invisible? Hindi sila nakakuha ng client o kaya hindi sila napapansin? Actually, ito yung nabanggit ko na to doon sa mga one of my talks. It's most of freelancers think that their problems is skills. That's why hindi sila nag-grow yung freelancing business nila or minsan bakit hirap na hirap sila sa client. But the thing is, hindi naman pala yung skills. The problem is they don't have a repeatable
system. Okay. At least nagpasintabi ako sa mga viewers. Ha? Kasi tunay, they have to understand that when you're doing freelancing, hindi ka empleyado eh. So kung meron kang kailangan na sistemang, when I mean repeatable, tumatakbo yan. Dapat nang kahit wala ka or kailangan nandun ka, pero meron pa rin mga Oversight taong, lang. oh yes, may mga taong involved, but ang point ko doon is the system should be helping your business to run continuously, not to stop when you're not doing it. Ganun yung nangyayari kasi sa mga freelancers. Kaya kahit gaano ka ka-skilled, sample ko dito pwede mong mag-drop ng samples. No? Sample ko dito, veterano na or seasoned freelancer na, almost a decade na. So sabihin Ano natin ba yan? magaling. Real life ba yun o hypothetical lang? Oy, wala. Ito lang din naman. Bahala na kayong isipin yan. But dito. if you know me, I always coming from place of experience whenever I Experience, share it. yes. So bahala na kayo kung maniniwala kayo. Hindi. But yun nga, balik tayo. Seasoned freelancer siya. But the cycle that she has is marunong siyang kumuha ng client. Nakakuha nga ng mga premium client eh. But the thing is, kapag nakakuha siya ng isa, dalawa, she doesn't have the process to build or remain visible kasi siya lang din naman yung gumagawa ng mga trabaho. And imagine you have 2 clients, it will still gonna consume time. Di ba? And that fast forward, hindi niya na-foresee na may yung isang taong client niya umalis na, nabawasan. And then life hits hard. Alam naman natin, may mga sa buhay freelancing may mga suntok na dadating na hindi mo inaasahan kung kailan at kung saan. Umalis ulit yung pangalawang client niya. Kampante siya eh. Wala siyang sistema. So ngayon, it puts pressure to her to find another client kasi thinking niya, naku, wala na akong clients. So, ngayon, balik siya ulit doon sa cycle na hanap ulit client, pag nakakuha ng client, serve. So, nung nagkausap kami, doon ko siya nabigyan ng clarity na kung gusto mo yung service delivery, figure out a way where you can create a system to market your service. It's either create a website, bahala na siya. At least makita niya na kung ayaw mo yung marketing part, then tanggapin mo na you need to have someone or a system that can do it for you. It's either karoon ka ng email newsletter or whatever, lead magnet, bahala na kayo doon. But as long as you're getting the point na you don't have to rely on your skills only. Kailangan lang talaga meron ka ring repeatable na system. So yun. Right. And matanong ko lang, brother, ano yung naging na-curious kasi ako Yun, sa story, no? Ano na-share Hindi ko niya ba sasabihin sa'yo? kung sino yun, ha? Na-share niya ba sa'yo kung anong Hindi ko siya ano yung naging i-chismis. butas dun sa sistema niya? Okay, sige. Para lang malaman din ng mga ano na. Actually, hindi naman din, nakikita naman, eto yan ha, eto may masakit. Nakikita naman natin yan. It's just that, nine-neglect na lang natin thinking na, hindi ko pa rin kailangan ng sistema. Okay ako doon sa cycle na hanap client, deliver, pag umalis, taranta ulit, punta sa mga marketplace, connect sa mga network, then, ganun ulit. Diba? So, nung sinabi ko, okay ka ba sa ganyan? Sabi niya, hindi, ito yung normal. Hindi rin siya aware na pwede pala akong magkaroon ng sarili kong sistema. Kasi babalik ako dun sa sinabi ko kanina. There are two paths that they can do in scaling. Pwedeng agency path or solopreneur. Pero hindi ibig sabihin na mag-isa ka, alam mo yung may sarili kang sistema, hindi ka Ito rin kasi yung masakit pag mag-isa ka, nagre-rely ka dun sa self-system mo. Yung auto-system, hindi tayo pwede sa ganun Kasi hindi ka pwedeng mag-rely doon sa kung ano lang yung naisip mo na gagawin ko to ngayon, tong araw na to. Ano yun? Yun yung unpredictable system or nanguhula ka lang kung anong gagawin mo. I agree. Yeah. Pangit yun. So, balik tayo doon, no? Nag-ano na siya, tiningnan niya, ito pala yung problema. So, balik tayo. Inayos niya ngayon kasi na-figure out niya na hindi porkit mag-isa ako,
magre-rely na lang ako sa kung anong maisip ng utak ko na sistema. I need to create a system na ako yung magpa-follow, hindi yung siya yung fina-follow nung sistema. Yeah. So yun yung nakita niyang gap. And so far naman natauhan siya. And then fast forward, okay naman na yung lagay niya. Nice. At least natuto siya from Yun, that yes. So situation. kumbaga ngayon, ang ginagawa niya, bigyan lang din natin ng context, no? Ayaw pa rin niya na maraming clients. Kasi nga, ano siya eh, she wants to do a lot of things din. Mag-travel, tapos ganito, ganyan. So, ang ginawa niya, nag-retain lang siya ng 2 hanggang 3 clients. Tapos, nagkaroon siya ng sistema na every 30 minutes meron siyang ina-allocate for connecting, building network. Tapos lahat yun, pinasok niya ngayon doon sa parang nagkaroon siya ng lead magnet. Nice. And then eventually, little by little, ginawa niya ng automation, meron siya ngayong waitlist. Pag may umalis, babalikan niya ngayon yung waitlist, sabihin niya, oh, I have two slots open now for this service. Then, kung sino yung available, so yun, ano mo lang yun eh, tuloy-tuloy mo lang yun, hindi mo namamalayan, dumadami na pala yung mga prospects and leads mo that are Yeah, at saka waiting to that work for makes you. the service premium. Exactly. Kasi alam niyang May hanggang mga willing maghintay sa iyo. Oo, hanggang dito lang kayo kung i-accept. So doon niya nakita na posible pala. And take note, hindi naman siya naging perfecto rin nung simula. Nag-start lang muna siya sa pag-connect hanggang sa unti-unti dinagdagan niya na ng CRM where he can able to monitor the leads. And then sumunod, ano na siya ng email marketing kasi hindi niya nga gusto pa rin niya sa service delivery. So yung email marketing will gonna do the work for him in terms of nurturing. So ganun, maraming sistema talaga. So doon na pumasok yung sinabi mo kanina, brother, na figuring things out along the way. Yeah, correct. Diba? Makikita mo naman talaga as long as ano rin talaga eh. Huwag niyo lang din pilitin na ayusin yung lahat ng sistema kasi hindi mo kakayanin na mag-isa. Lalo na pag mag-isa ka lang. But if you have the team, you can delegate them na, ikaw in charge dito. But kung ikaw lang, figure out mo muna ano yung pinaka-bottleneck mo. Simulan mo doon kasi one thing is for sure, clarity will come along the way. Exactly. So, yun. Correct. At saka nagustuhan ko yung sinabi mo kanina, yung experience nung friend mo. Na na-realize niya ayaw niya pala ng mga laking team. Actually, experience ko din yan. Si Prima grew up in an environment na I have a lot of mentors in the industry. And I'm very grateful actually na Naman. na-meet ko yung mga mentors ko. Laking And bagay ng mga these mentors, they have a team of 1,000, 500, 100. So kumbaga napunta ako sa ganong environment. And ako, for myself, I also dreamt of having a huge agency or whatnot. Pero later on, na-realize ko na, okay, hindi pala ako pang ganun din na agency level. Oo. So, and that's okay. Oo naman. Mas na-realize- maganda nga Oo. nasubukan mo rin. Yes, Ito. correct. Nakita mo eto ba yung buhay na gusto ko? Yes. Yung laging on the go, laging para akong makakalbo ka, ganun ang buhok mo, no? Di ba? Oo. So, depende na rin talaga sa vision mo, sa mission ng company, if you are willing to go sa path na yun. And So, the life that you want to build. yes. Kumbaga, dapat align din yun. Hindi pwedeng nag-build ka ng business na hindi align dun sa buhay na gusto mong sa buhay. Diba? Actually, na-realize ko yan. Meron ako na-experience before. May inattendan ako na masterclass sa Manila na nag-i-introduce yung mga business owner. Yung almost all they want to have a big agency or they already have 1,000 or hundreds of VAs under them. And then may isang nag-introduce na sabi niya, I only have 7 VAs and I don't have the intention to grow pa. So parang nagtaka ako. So napaisip ako until months after ko na na-realize na kaya pala.
ganun yung gusto niya is because, ayun nga, nagkaroon ako ng realization na ganun na hindi sa lahat ng pagkakataon na pag-agency ka, ang goal mo is to grow into hundreds of VAs or hundreds of... Malalim na mission siya. Exactly. I Yes. think, eto if I may add din, yung mga nakita kong lumaki, hindi naman talaga nila ginusto yun sa simula. Nataon lang na yun na yung i-present sa kanila ng opportunity as they go with their business. Ano ba? Nag-boom. Alam namang pabayaan mo yung Ah, you just need to pagkakataon. show up So, for just it and get then, more yeah. people. Yeah. So, I think siguro naman kung sa ngayon, while we are all learning, I think it's good to start with a small team. Then eventually, scale it. Kasi kung iano ko, parang yung sinagot ko kanina, may nagtanong, paano siya pipili or saan siya magte-take ng risk. Sabi ko, if you're on the building part, take mo yung low risk. Mhm. Kapag nasa scaling ka na, yan na yung high risk. Kasi High risk. ano ka na, kumbaga doon sa building part kasi, nandiyan pa lang inaaral mo yung market, sino ka as a builder, yung offer mo. Kasi yung offer, ano yan parang pagkain niya, kahit service, sa mga service delivery, yun pa, dahil hindi mo siya nalalasahan, ang masasabi lang, malalaman mo lang na masarap ang service mo galing mismo sa client, di ba? Exactly. Feedback. Di ba? So, ganun ko siya tinitingnan ngayon Ayan. Tsaka yung nasabi mo, clarity, no? That's why clarity in lagi message beats being everywhere. Yes. Diba? When you're all over the place. Ayan. But if you have the clarity sa business mo, And yun nga, eventually, ang clarity naman, hindi naman lagi sa umpisa malinaw na lahat sa'yo. Totoo yan. Basta ituloy-tuloy mo lang yan habang each stages or bawat kanto ng freelancing journey mo, yung mga stopover mo doon, di mo na mamalayan, palinaw ng palinaw yung Palinaw daan. ng So, palinaw. ganun siya. Ganun ko siya nakikita ngayon. Totoo. Kaya nga, brother, yan, in terms of clarity, gusto ko din i-share yung naging Yan, sige. malaking pivot ni One Step Ahead. No? So, when I started kasi nung 2024, wala. Kuha lang nakuha ng clients, delegate, outsource. Kumbaga, more clients come in, more projects for my team. Ganun yung nangyari, di ba? But 2025, doon nangyari yung malaking pivot na we switch into a white labeling business model. Sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung white labeling? So, yun yung tipong you work as a back-end support team ng isang entity or isang business, no? Kaya yung tagline namin sa One Step Ahead is the back-end support team that your clients didn't know you have. Kasi ang nakita kong bottleneck nun is yung sarili ko din talaga. Na yes, merong months na malakas ang sales. Madaming pumasok na projects, di ba? Pero there are a lot of months din na dadaan talaga sa mga business na alam mo yung tagtuyot na kahit anong gawin mong strategy or parang walang pumapasok na benta or sales or projects. So ang nakita kong ito yung malaking shift, no from one system to another, from an outsourcing to white labeling. Nakita kong shift is why don't we just serve other agencies na lang? Kasi sila na yung may existing clients. Diba? So, I have the manpower, I have the team. So, pa-plug in na lang kayo. Pa-plug in na lang kami dun sa existing system nila. So, Maganda yun yung siya. nangyari. I think, tingnan mo yun, no? And it worked out just fine. I-highlight ko lang din yung ginawa ni Jess. Once you get used to creating system or building system, na-incorporate mo rin siya through client services. Na parang imaginein mo, pag nag-white label ka, hindi naman pwedeng walang sistema yun. Totoo. Diba? Yes. So tama yung sinasabi niya na habang may binubuo ka, meron na namang another system na manganganak na, ay, pwede pala tong ganito. Yes, pero yun nga, mananakit na naman tayo dito ng viewers kung may matatamaan, di ba? Pero Mag-helmet po kayo, hindi lahat kasi ng tao kagaya natin na we create and we test right away and we put it into action. Marami kasi sa, kagaya ko, yung dating Jess before, ang dami ko naiisip. Pero hindi ako nagte-take action. Kasi yung mga ideas na yon, yung mga strategies, it could have worked or it
it don't, 'di ba? Kung hindi mo na try, hindi mo malalaman. Kaya yung constant planning kagaya ng mga New Year's resolution na lang natin itong 'di ba? Ang dami nating gustong gawin ngayon 2026. Meron ka ba mga listahan ngayon, taon Actually, na to? hindi na ako gumawa ng Tama New Year's yan. resolution. Ako, promise, wala rin akong ginawa. Wala. Isa lang yung one-word theme kasi yun ang ginagawa namin mag-asawa. We set a one-word theme for ourselves na dun lang, yun lang yung parang core ng, ito yung magiging takbo ng buong taon. Ano ba yan? Pwede mo ba Ang i-share sa one-word amin yan? theme ko ngayon is focus. Yun. Kasi as a founder and as a business owner, ang daming moving parts sa business. Daming shiny objects. Ang dami. din. I even, siyempre, dito sa service-based business, marami na tayong partners, clients. I even came to a point na ended partnerships kasi hindi na aligned. Mga ganong, so, focus kasi meron akong mga parts ng business na dapat pala natututukan ko. Hindi ko na natututukan na maayos. That's the reason why, kasi kailangan ma-dissect mo rin eh. San bang part ng business nag-fail? Last quarter or last year. So, medyo as a creative, kasi, analytical thinker and strategist, magulo yung isip ko minsan. Kaya pag nawala ako sa focus, ang dami kong gustong gawin, nadadamay ang buong business. Pero sa part ng agency mo, alin doon ang pinaka gusto mo talagang hinahawakan or ginagawa? Talaga? Sales. So, more on sa client acquisition Client part. acquisition. Okay. Kaya medyo align ako doon sa Ikaw, ginagawa. kapatid, Siyempre, sales din. sales ka rin. Mga mukhang pera kami. Sensya na kayo, ganun talaga. Malaki lang po pangangailangan. Hindi, kasi they have to understand na as a business owner, ito yung para rin maintindihan ng mga working with agencies. Minsan kasi they think na, porket ako yung nagtatrabaho, siya hindi na nahihirapan. Yeah. Ito hindi nila naiintindihan na yung pressure na hindi lang dahil gusto namin ng sales. It's to make sure that we all have food to put into the table because For everyone. Yes. for everyone. Yeah. 'Di ba? Kasi alam naman natin once you start getting a client, it becomes a chain reaction din na syempre ang makikinabang sa side ng agency mo, ikaw, kung sino man yung mga taong involved. Yes. And then on the client part, you'll be helping their businesses. Pag naging maganda, Chain reaction. tao rin nila, family niya, everything. So ganun ko siya nakikita ngayon na Yeah, kasi as a business owner or as the CEO, your very role is to keep the business running. Yes. And part nun is yung sales. todas, pag Right. walang pera. Pero don't get me wrong we need to focus on sales. Pero before you get to that point, you also have to also fix your operations din. Kailangan naman. Kasi dyan din nagkakaroon ng problem yung Alam mo retention. pasok ng pera, Yeah. butas pala yung tabo mo, Yun. so lumulusot doon. Oo. Ito Yun. ba yung So, shinare ko kanina na ang dami pumasok na kliyente pero bakit nawala within kasi walang clear na sistema. Ayan. And when it comes to operations, there's a lot of systems din isa talaga. pa yan. Iba-ibang, alam mo yun, Each moving part, like let's say kung ang organization mo may nag-hire ka na rin, so may HR ka na may mga sistema din yan. And if I understand correctly, ang HR kailangan may mga compliant ka dyan, Compliance. di ba? Yes. So correct. another system na naman yan. Actually, that's one of the problems I have encountered in the past. And I'm so glad na na-resolve ko siya. And hindi ko siya na-resolve on my own of course. Meron bang nagsumbong sa yung tauhan? Hindi mo? naman, hindi naman. Ayan. Hindi naman ng ganon. Mabait naman tayo. Ayan, di Ang ba? ano ko Ka lang naman is, nadole, ganun. hindi naman ganon, walang ganon. Ibig ko sabihin, kapag nagkakaroon ka ng problem sa team mo and paulit-ulit siya, it's probably because yun nga, wala kang system. Ang in sistema place. ko doon, si Walang- Bakagad yun. Yes, walang policies. May sistema ako sa ganyan. Yes, walang policies and procedures in place. So kaya nung na-meet ko si Mentor Cheska, if you know her, our Oh HR. yes, happy birthday, Mentor Yes, oo nga pala, Cheska. birthday. Yeah. Mentor Cheska, happy birthday. So if you're listening right now, Yes. Special greetings. if you're sa ating watching,
So, bigyan ko lang din siya ng personal testimony ko. Since birthday yan. niya. Nice. Ayan. So, before, I was having a lot of anxiety and frustration over the people is because, yun nga, since naging masyado tayong mabait as the owner, meron ng mga rules and regulations na hindi na-follow. Or to begin with, walang rules. So, kumbaga, hindi aware yung tao na... Naramdaman mo you're being taken for granted. Yes, number 1 yan, taken for granted. Bayat Number eh, no? 2, ayun nga, hindi na tayo masyadong, hindi na nila naiisip na they're working for an agency. So, na-overstep na yung boundaries yes, mo. No? overstep na. So, Mentor Cheska, I met Mentor Cheska through Mentor Dennis. Yan. And then she helped me dun sa part na yon sa HR. So, she helped me build my handbook Laking bagay nun. sa company. She also helped me build the policies ni Prima. So, kasi paano natin sila mapapasunod if there are no rules and regulations in the first place, right? Wala tayong ini-enforce na Paano policies. nila malalaman kung hanggang saan sila? Yes, correct. Kung, So, yun kung ang wala rin mga nare-reinforce na isa dapat sa mga yun. mistakes na experience ko before. So, Ayan. meron na. Ano Yes, sabi? yes. Can you share with us a sample system template on service delivery? System template. Template. Service delivery that you're saying, di ba? Most likely meron namang template na eh. From onboarding, tapos, and siguro ano yung mga key points that they have to consider if they're building a system on service delivery. Wow, ganda ng tanong ah. So, sino muna sasagot? Jack and Muna. Poy ba tayo? Sino brother yung nag-message? Para Armstrong. Ayan. So, magandang gabi, Armstrong. Thank you for your question. So, simulan ko na, no? Para sa akin, eto, maganda dito. Ang maganda kasi ngayon, may AI na. Ayun. Pucha, balik tayo nung nagsisimula ako. Walang AI, so I have to draft it Google. on my own. And sabi ko nga, I don't want to complicate things. So, sinimplihan ko lang. Kasi sabi ko nga, ano bang goal nung sistemang i-build ko para masundan ng tao? So kung gagawa ako ng sistema or if I will gonna document it, I need to make it as simple as I can na tipong kahit yung anak ko, pag pinabasa ko sa kanya or pinagawa ko, masusundan niya. Or konting tanong na lang. So yun, hindi ko na ginawang komplikado. Ang siguro, fresh pa rin sa akin yung format kasi simple nga lang naman siya eh. Title nung process na yun or kung anong sistema yun. Then, ano yung mga tools na involved para clear. Right. Next is, ano yung goal. Para clear sa kanila, hindi kasi pwedeng gagawa ka ng, susundin mo yung sistema, hindi mo alam ano yung end point or what's the point of True. doing the system or design ano yung outcome. Yes. Then after nun, ginawan ko pa ng video tutorial. Nice. Then, Dapat, next is walkthrough. the written step by step. And then last, meron akong image ng sample screenshot of how the work should look like if it's done correctly. Yes. Ganda. Sinimplihan lang natin. Kasi sabi ko nga, it doesn't have to be perfect, pero kailangan it should be implementable right away. Para matesting mo agad eh. So yun, natutunan ko lang talaga siya based on experience din. Na kagu-google ko. Kasi pag wala kang AI nun, so you have to do a lot of research. Tsaka madaming version, di ba? Ayun, dahil ang dami kong nakita. So I was able to get a lot of ideas na merong sobrang garbo. Mix and match Na lang. ang ganda ng kumbaga. may mga design pa naka-slide. Sabi ko, shit, parang abutin ako ng 1 linggo bago pa ako makatapos ng ano. So, nung nakita ko, may mga nakita akong sample na, ay, ito simple lang ah. Uy, ang ganda nitong ano ah. So, ginawa mo, you got... Kumuha ako ng mga idea, piece by piece. Then, I try to combine what I think will gonna work based on what I'm trying to achieve. And then yun. Kaya nga, Armstrong, kung may advice man ako, don't focus on the template, but more of ano yung laman ng system na i-build mo. Kasi i-feed mo lang ngayon yun sa AI. AI can True. build it for you. True. Tsaka align siya dapat sa line of business mo. Pero Tulad yun, ni Jess, creative Yes, sa amin industry sa siya. kayo, creatives. brother.
Iba Ayun yung nga. kanya. Ano doon? Question niya. Yung pinagkaiba naman natin, brother, wala ka pang AI noon. Pero nung nagsimula kasi ako ng agency ko, ChatGPT was Baka a isipin backbone. nila sobrang tanda ko na sa ano ha. Parang Ah, wala Hindi, pang kumbaga AI nung nun, mga pero- beta test pa lang siya Beta and test. sabi ko nga, hindi ako masyadong technical or pag may mga bago pa lang, hayaan ko munang mauna kayo. Oo. So, gano'n na. Pero it's the same- Linawin ko lang, baka isipin nila, ilang dekada na tayo sa... Pero it's the same concept, no? Ang sa akin lang is purely dahil nga ako yung bumuo ng business, meron akong mga processes and templates na ginawa ko within AI. For example, GPTs ay kada department ng business ko may dedicated GPTs for that. So, hindi ko ma-describe kasi as a creative yung exact template. Pero ang pinaka ano doon is oo. Yun. Hindi siya prompt eh. Ano siya eh, kumbaga nag-design talaga at nag-build ako ng specific GPTs. For example, dito sa HR Checklist. Part ng oo. sistema yan. Dito. Napaka-importante So, alam ng na- checklist sa So, yun yung isa ano. din sa pinaka ano. Ito may dahil mahilig kasi ako manood ng mga YouTube at mga podcast na ganito eh. If kilala nyo si Diary of a CEO, si Steven Bartlett, napapanood nyo siguro yung mga podcast niya, di ba? He went Sikat to siya ngayon. he Lagi ko went siya to, nakikita sa LinkedIn eh. Recently, he went to a summit na puro world leaders, puro ano. And lahat lang ng pinag-uusapan doon, brother, is common is AI. So, ang may sasuggest ko lang sa mga viewers natin, if you're a business owner or a freelancer na hindi pa rin nag-a-adapt to AI, kahit yung basics ng ChatGPT or prompting, hindi nyo pa alam, I would suggest na simulan nyo ng aralin ngayon. Dahil yung mga systems, templates, lahat yan is ano na lang eh, yung i-feed mo na lang kay AI, yung kailangan Alas lahat, kayang gawin ng AI. Nakakapag-coding nga eh. Totoo. Sistema pa kaya, hindi niya kayang gawin. Totoo. Diba? So, hindi naman dahil nagre-rely lang ako sa AI, kahit mag-down ang AI servers, kaya ko pa rin kasi yung idea. Tsaka real experience mo. yung Naipapasok mo dun experience, sa yes. AI. Pero seamless na kasi talaga. Banu yung kaya ang execution AI, eh. depende sa gumagamit yan. Oo. Pag banu ka, banu rin yan. Yung input, Ba- the basic quality na of input, Basic na information lang din yun, bibigay yun yan. din yung output na lalabas. Ako naman, if you are looking for advice sa template, Yan. ako kasi more on principle ang Ayun. gusto kong Kaya tinuturo. maganda yan, different. So, ano naman kung to? if you're a freelancer or an agency owner trying to build a system, make it as simple and concise as possible. Yan. Yung tipong Anak ko even a grade schooler can understand. Yun lang yung pinaka-principle ko when it comes to building a system. Minsan nga, pinapabasa ko pa sa anak ko. Nagets mo ba? Pag Tama. nagets ng anak ko, magigets to ng mga VA or ng Di kung ba? sino, Totoo. kung sino man. So, yun lang yung very simple. Maganda rin yung sukatan mo yun. Sinimplehan ko na. Pag di mo nasunod, Yeah. sa'yo problema. Di ba? Kung i-compare mo, Barometer din yun eh. Correct. nakabasa ka na ba ng mga old documents na may mga SOPs na parang Actually, ang ganun kasi lalalim ako ng before. ano, diba? Ganun ako nung nagagawa ko ng mga SOP, super professional, may mga jargons pa. Jargon. I realized na hindi naman pala lahat kasi on your level of mindset and So, Kasi kaya, naiintindihan ko naman kasi I was like that before when I still building some of the first system within the agency. Kasi nga, we have this thinking na the more na magandang tingnan yan, tsaka mahaba. the more na okay yan, detalya. Kumbaga, basta lahat. May mga procedure pa. Pero doon mo nga rin maintindihan na pag ikaw ngayon, iniskan mo, parang ang complex niya. Nahirapan ka rin. What more? Kung ikaw nga ikaw na yung gumawa, hindi ka pa na satisfied or medyo naging komplikado pa sa'yo. What more pa yung susunod doon? Just make it less complicated. Yun lang. Ayan. So sana nakatulong, Brother Armstrong. Yes. Sa comment dito, si Juan Salvador de Vera. Ayan. Coach Mark, mag-launch pa ba ulit kayo ng workshop yun ni Coach Oden this month? Ayan. Ayan. Watch out, brother. Sorry kung I saw that message. Talaga lang nagda-drive kasi ako and hindi ko pa nga rin masagot
Dahil mag-uusap pa kami ni DMH. So yan bro. Yan, sige. we'll I-line keep up you na natin updated. yan. Line up Kasi na plano namin to dalhin sa Maynila na eh. Yo, Yes. we're gonna take over Manila. Sabay ganun. Yeah, kasi for this month, di ba, we are gonna be having the TikTok workshop Actually, Yan, on exciting yan. Feb ang dami. 21. Tunay naman, brother. Pasensya na doon sa mga nagme-message kung may program ako or may course. I owe it to you. Basta ano lang muna kayo. Stay put lang muna kayo. Kalma lang muna ha. Yeah. Yung kay Yan. Ayan, Dr. yan. Giselle naman on Malapit. March. Ngayong upcoming March, ano lang namin, lock-in lang namin yung exact Sa mga date. kapatid Yes. ko dito, may mga workshop Oo, sila. exciting Yan. Para sa mga gusto matuto mag-video editing. And ito naman for beginners talaga to. As in, Tamo, na-plug patuloy namin. Kayo may kagagawa niya na. exciting. Yan. Sige. So, balik tayo. Ayan. Sis? So, ayun nga. Nai-add ko na rin, Mentora exists to give people clarity, structure, and support, of course. So, kaya meron Yes. tayong mga workshops. And pagpasok pa lang ng taon, di ba? Right now, yung ongoing natin na workshop kay Mentor Maris and Mentor Rolly. last, di ba? Yan. Ongoing siya last day tomorrow. It's about oral communication. So, this month naman is the TikTok workshop. And then, sa March is video editing workshop. Video editing. And the And the HR management. Ayan. So, marami pa tayong parating na workshops this year. So, ayan. So, yung sa akin, abangan nyo na lang po. Pag-iisipan pa. Kalma lang muna po. Ayan. Alright. And then, just to cap off din our episode for today. So, magkaroon lang tayo ng konting Tapos na tayo? Tapos, Kala ko nagsisimula pa lang. gusto mo ba? Ilang hours ba to? So, magkaroon tayo ng konting reflections. Sige. So, Ay, pucha. Kumbaga, Ayan naman para- tayo. Babalik na naman ako sa time machine yan. hindi, sige, i-compare lang Oo, natin siya. sige. What worked in your freelance business last year and you plan to continue this year? Ikaw, brother. Okay, sige, simulan natin. Sa akin naman is 2025 kasi medyo nag-focus talaga. Yun yung talagang sistema. Binuo ko lahat ng SOPs, sinolidify ko lahat ng sistema para to make sure that the business would stay sustainable within the next few years, di ba? So, ano yung question? The main question was Anong yung nag-work ano in yung your... nag-work? So, ang nag-work is, right now, nararamdaman na namin na talagang okay. In terms na balance na yung sistema at saka yung sinasabi ko kanina sa weighing scale na yung sales dahil nga nakuha na namin yung tamang rhythm. Building the systems kasi one at a time mo talaga siya gagawin eh. Hindi mo kaya talaga. Tinry ko na sabay-sabay eh. Dahil nga hindi naman sa nagmamagaling tayo palagi pero hindi natin kaya talaga lalo na pag hindi ko forte yung I even hired and paid other people to build the systems for me kasi hindi ko forte yan eh. Pero ayun nga I used that leverage ko yung network na yun dahil nga meron akong magagaling na tao sa paligid ko. Yung inner circle na binubuo natin ngayon sa Mentora is yun din yung masasabi ko lang is hindi lang basta you need a mentor to succeed as a business owner. You need the right kind of mentor Yes. para sa business mo. And you also Yun yung need the right right mentor. circle. Yes. That's why we have Mentora Inner Circle. Malaking factor yun. Yung circle mo. Yun. Mas napapa-fast track mo. Yun lang makinig-kinig ka sa... Ako gustong-gusto ko yan. Especially in my early days na uma-attend ako ng mastermind. Diba? Kung i-describe ko sa inyo, nakasiper talaga bibig ko. Ang ginagawa ko lang, tatabi ako, makikinig lang ako. Chismoso ako ng mga panahon na yun. Pero I make sure na yung chismis na yun talagang malaking Madaling ka bagay. sa, Yes, ano, tamang- malaking bagay to where I am right now. Yung mga narinig ko doon. So yun. Eh, ikaw, what Sa worked akin, last year and you plan to continue this year? actually, eto wala nga may mga nag-work but I have to break the system or kung ano yung meron kami ngayon. Kasi bakit? This 2026, things has been different now with LinkedIn. So yung mga binild ko na
sistema 3 years ago, nakita ko eventually hindi na siya, Hindi na I can say it's still working. It's just that hindi na siya yung hanap ngayon ng mga nakakausap ko eh. Kasi ang dami ko na nakaka-discovery call ngayon. Like eto if I can give a bit more context of it. Okay. Most ng mga nakakausap ko ngayon, ayaw na nila ng outreach na pang B2B approach. Pag B2B kasi, hanap-usap di lang ano dyan, mabilisan dyan, fast-paced yan. Connect, Agad. konting qualify, book a call, discovery call. But most ng mga nakakausap ko ngayon, they are longing for, can you do genuine conversations? Can you open up conversations? So there's a big change or trend that is happening dun sa ginagawa namin. So kung babalik ako dun sa tanong nyo, may gumana last year, but I'm seeing na kung i-carry over namin siya moving forward, baka mangyayari sa amin yung katulad sa Nokia na kung kailan hindi na okay, saka pa kami hindi nakapag-adapt. So ang ginawa namin ngayon, binasag ko, then I tried to create a new system to follow nitong January lang. And then yun yung ini-implement namin ngayon. So yun yung lesson ko ngayon na i-revisit nyo rin yung sistema nyo. Baka mamaya yung sistema nyo outdated na. Ang cellphone nga nag-update din ng system eh. Diba? So it's more of a reminder din, especially dun sa mga may sistema na. And then dun naman sa wala, if may mga meron ka ng ideas or actually yung ginagawa mo na sistema na yan, all you have to do is document Refine it eh. Ayun, yun. Then saka mo ngayon i-optimize after once you document it. Kasi pag na-document mo, mas nakikita mo siya on Parang bird's eye view na, okay. yes, ito. and on a different perspective. Kasi pag nire-revisa mo na siya, ini-imagine mo, ako nag-i-implement nito. Saan may kulang. So, ganun ko siya tinitingnan eh. So, balik tayo doon. I think the system has still worked for us last year, but as we move forward, binabago ko, ina-update na namin yung sistema. Parang, gaya nga nung sabi ni Jess, I'm just trying to be a step ahead. Yeah. Given na nakikita ko na, andun na yung trend eh. Ilan na yung nakakausap ko na ganun. So, it's already a pattern na parang hihintayin ko pa bang marami ng ganun ng offer. Tama yung sinabi mo, brother, about Kesa pattern kami, hindi kami. recognition talaga. Oo naman. Dapat lagi tayong aware dun sa mga conscious. patterns na yun. Kasi yung mga problema ng mga tao nasa paligid natin, yun yung dapat nasosolve natin. Lalo ng target market natin. Tsaka dapat yung tolerance mo sa ganun ay medyo hindi mataas. Oo. Dapat na pag nakakita mo pa lang yung problem is you address it head on. Head on. Kasi one of the kapag if you're someone like me na who's ewan ko ba. Pero pag if you're Sige. mabait, Okay. lagi ka nagre-rely sa benefit of the doubt. So as you will learn that eventually kapag masyado ng maraming nangyari na dapat kapag nandyan yung problem, address mo na agad. Huwag ka na masyadong mag-rely sa benefit of the doubt. Kailangan naman talaga. Kasi Kailangan yon pero alam mo yun, pag paulit-ulit na, may pattern na, so kailangan mo na talaga siyang i-end once and for all. marami. Depende. Halimbawa, sa client, mapatrabaho man yan, or sa mismong tao. Kasi nangyayari yun eh. Hindi naman porket narinig nila na nagpa-fire ako ng tao, ang bilis ka agad. Oo. Hindi naman ganun. Yeah, of course. I still Process give, yan. give Process chance. Kasi baka mamaya, may problema lang doon sa learning curve niya, it might take time. Kasi pag nakita ko naman ng potential, pero meron kasing team members that will really try to step the boundaries and magsasarili na lang, and we all understand naman na hindi siya pwedeng mangyari kasi bakit? It will gonna affect a lot of things. Clients, the operations, plus yun nga, dagdag nyo na as someone that is running the business, hindi naman sila yung nagsho-shoulder ng mga hindi nakikita sa papel or sa papers like yung stress, anxiety, yung worries na kapag gumising ka sa umaga, ay teka, hindi pa namin nasisettle yung problema kay client. Yung mga ganung bagay. And sa akin, dagdag ko lang, share ko din yung sinabi ni Brother Mark kasi about dun sa
hindi natin alam kasi kung ano din yung pinagdadaanan ng mga team members natin. Kaya when I started off, before I start to onboard the team member, lagi kong sineset yung expectation na yung culture na gusto kong i-build dito sa One Step Ahead Yes. is communication is a big thing for me. Relationship. Building Sistema rin relationship. yan, di ba? Pag Yes. nag-set ka ng culture and values, that's a system that they need to Yes. follow Kaya religiously. as much as possible, I take time sa mga business owners dyan, lalo na yung mga malalaki na yung hinahandle na more than 1,000 heads na sila sa team. Alam ko challenging, pero you still need to find time na parang kamustahin mo lang, how are you doing? I think Should that be on a that personal should Regular check-in. be a mandatory na Yes. dapat nasa sistema mo. Mhm. Kasi you need to treat your people as part of your team din na saan ka nakakita ng team na hindi mo chinecheck? Yes. Mamamaya. And it's may sad to din- say, brother, nangyayari talaga. Nangyayari na, yan, lalo pag sobrang Hindi, focus kayo sa dagdag natin doon sa deliverables. culture and values din ng isang kumpanya. Kasi meron ako na pag-work na wala naman talagang pakialam yung client. Eh. Meron akong ganong client. Basta lumapit ka lang sa akin pag may kailangan May ka. kailangan ka. Kailangan ka lang niya. Yan, ako naman, Expendable Sige, go. ka. ako naman yung i-add ko lang doon sa mga na-share ninyo. Oo. What worked for me last year. Yan, yan. Sige. And I plan to continue doing it. Last Kasi year, mukhang nakatagos siya from last year. Iba ngayon yung aurahan eh, di ba? so Alam mo, last parang year, maraming tinik na nabunot. Oo. last year, nag-focus ako sa depth of the Lalim. business Yes, instead that's of good. the, yung quantity. Totoo. So, kumbaga, I was able to, I learned how to increase the revenue or income without adding more clients or VAs. And Pwede naman pala, no? pwede naman pala gano'n. Akala ko Ganun kasi pala kailangan yun. mo maraming client, kailangan mo maraming VA para mag-increase ang income. Hindi naman pala gano'n. Yes. So, and I'm also willing to share that sa mga coaching Yan. sessions Oo natin with naman. our Mentora Inner Circle. Yes. So, abangan So, nyo lang. Marami pang idadrop si After Mary this, sa inyo. actually, we will be having the group coaching Okay. here sa the playground. So, meron tayong mga mentora. May mga meron- waiting na ba sa labas? Yes, meron. Meron ba? Meron tayong mga Pinipilahan mentora pala talaga to, no? Inner Circle Teka, na... tingnan nga natin to sa labas. Baka box office eh. So, meron tayong mga founding members kasi we launched the Inner Circle last week. And then, part ng membership is we have the weekly coaching session. So, that's part of the commitment or part of the membership itself. So, ayan, if you're interested to know what you can get out of the Mentora Inner Circle, we can drop the link. We can drop the information about Yan, yung link. Inner Nasa Circle. comments. Abangan nyo lang po. Ayan. Oo. And be one of the founding members. Yan. Exciting. So it's not just all about freelancing, no? It's business in general. Business and freelancing, yeah. So hindi lang mga freelancers yung members Gusto nyo, niya, kundi pag-usapan mga, natin yung buhay ng mga artista. Punta lang kayo dito. so mga ano din, may mga business owners din, Oo. small entrepreneurs. Actually, meron ding mga mid-sized businesses. Actually, So, you'll never know who you can meet here. yeah. Exactly. Yung mga kala mo, naka-short lang na pumasok dyan. Siya, milyonaryo pala, di ba? May, So may it's mga a ganun perfect avenue for you to meet new people. Hindi, tunay naman. Sabi ko nga, kung ikay taga Batangas, suminsay ka din eh. Ay, oo. Di ba? Pumarane ka na. And Yes. marami akong nakausap na they've been longing for this kind of community space. Kasi sa Batangas, especially kasi nga hindi naman maraming ganito sa mga provinces. Wala. Mostly nakafocus sa Manila area eh. Di ba? Or NCR. So yun, testing nyo lang din naman. Get a feel of it. Yeah, you can actually do a discover call. Ayun. Diba? oo. Yun. Kasi ito yung masaya eh. Parang, yung may nakachat ako na old colleague ko, siya yung isa sa mga unang nagbigay sa akin ng opportunity to be a lead gen, LinkedIn lead gen. Okay. Kausap kami. So, kamustahan. Then, bigla niya sinabi sa akin, alam mo, parang may napag-usapan kaming topic na kapag bigay kami ng mga kanya-kanyang insights, bigla niya siningit na, alam mo, na-miss ko yung mga ganitong conversations where you get to talk to people that has the same wavelength Ayun. like you. So, kung sa tingin mo, yung family mo, hindi maabot yung mga, kung ano yung sinasabi mo, or, di ba, may gusto kang isang guni
or kausapin about sa work mo but somehow hindi nila maabot, then come here. Most of the people here can really understand you well, especially kung nasa mundo ka rin naman ng freelancing or business, di ba? Here, So, dito yun. sa The Playground PH. Yes. Welcome na welcome kayo dito, guys. Of course. So, Yes. hindi lang naman siya basta co-working space lang. It's like a business hub. So, kaya everyone is welcome to drop by Masaya, may here. video okay. Maybe. May painom pa yung may-ari. May cafe din. And may Uuwi kayong food. malagihay. Ayan. So, Uuwi pula ang hasang, no? ayan. So, last question na para maano Alright. natin to. So, what Kahit kind 20 pa, tagal lang mo pa. So, what kind of support do they need to shorten their learning curve this year? Ano sa tingin nyo? Kind of support. Sino ba? advice. Mga Sa mga audiences audience natin? Yeah. Support. Siguro if you're doing it alone, if you're gonna ask me, kasi I tried to do it alone as well. It didn't work easily. So what I really saw nung nagkaroon ako ng mga mentors or peers that are sharing their knowledges, sabi ko nga mas nagawa ko ng tama Yan. yung mga dapat kong gawin along my freelancing journey and the business as well. Kasi nung nag-freelancing ako, nasa transitioning pa lang ako of adapting how to do it as a business. Kasi kung ito yung isang na-discover ko, no, ang freelancing pala talaga, negosyo siya. It's just only disguised as a freelancer. As long as you see it as a business. Kasi meron mga freelancer na they sell their service na parang employee pa Parang rin sila. employee mind. So, ano lang din natin, linawin lang din natin yun. So, going back, pag may mga struggles, I look back dun sa mga naging advices, bumabalik ako dun sa baul ko, hahanapin ko, narinig ko na to kay ano eh. So, ngayon, it helps you to make the right decisions kapag nandun ka na. Kasi halimbawa, sabi ko nga kanina, di ba, kung babalikan nyo dun sa interview kanina, nakwento ko na pag sa mga masterminds, lagi lang ako nakikinig. Kasi nakikinig ako, minsan pag nag-share sila, business struggle niya, ganito, ganyan. Kinukuha ko yun. Kasi nga, ang thinking ko, mas maigi nang alam ko kung paano nila sinolve nang kahit hindi ko pa kailangan versus nandun na ako sa ganung sitwasyon tapos hindi ko alam paano ko sosolvein. Yan. Diba? So, what really helped me is having a mentor where they can able to guide me what to do, ano yung right direction. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka magkakamali eh. But the good thing about it, kung magkamali ka, you can ask someone for feedback. May honest na magbibigay sa iyo talaga ng feedback na, oy Mark, mali tong part na to. Or I think okay to, but it could be better kung gagawin mong ganito. So doon ko siya na fast track na, imagine I've been trying to chase my goals and life for the last 15 years ng doing it all by myself. Kasi bakit ko nasabing 15 years? Nung nag-start ako magpamilya, doon ako parang nag-focus na, sige, ayusin ko yung buhay ko. But I've been trying to figure out life solo. Or yung iba minsan, I've been listening to the wrong people. Yan. ang ano nun, kasi bakit? You might make wrong decisions based dun sa ano. Kasi bakit? If you're listening dun sa mga taong wala naman talaga dun sa buhay na gusto mo, then what advices do you expect? Pero actually, may add lang ako dyan. Minsan, it gives you a lesson din kapag napasama ka sa mga wrong people or wrong places. It makes you realize, like yung nasabi mo, nakikita ko ba Gives yung you sarili reference ko? and comparison Oo. eh. Yeah. Oo. Na tama ba nandito ako? Correct. So ito, parang yun nga, kung dadagdag ko rin, nagkakaroon ka nga ng ano na parang, yun ba yung, kasi ito agree ako doon, dati akong tambay dati akong bulakbol, ganun din yung mga kasama ko eh. So totoo naman talaga yung kasabihan na kung sino yung 5 kasama mo, ikaw yung pang-6. Yes. So ngayon, kung halimbawa, mapupunta ka sa isang circle na tingin mo, ito yung mga ginagawa nila, and if you think that's the life that you want to pursue, walang problema. Ano yung But saying na yun na tell me who your friends are. Yes, And but I'll tell you who you are. But if you are in the direction where you want to learn
more about business, growth in life, even nutritions nga, or how to take care of your health, meron tayo eh. Di ba? Yeah, of course. Si, Mentor um, MR. Yes. Shout out kay Mentor lahat. MR. Our Kung, nutritionist, kung halimbawa, dietitian. hirap kang i-project yung sarili mo or to speak confidently, andyan Mentor sila Mentor Maris. Maris and And Rolly. Rolly. So, kumbaga, anything na gusto mong ayusin sa buhay mo, Exactly. yun naman kasi, you cannot find a mentor na lahat ng area mo ayusin niya. correct. Exactly. You need to get kung ano yung specialization nila talaga. Like, kung halimbawa, mindset ang problema sa'yo, then kunin mo, mindset, mentor. Yeah. Pag gusto mo matuto ng business, syempre, Businessman. exactly. Yeah. So all you just have to find is a platform. Pag gusto nyo ng agency and be a mentor, huwag na kayong lumayo. Andyan na, Of course, nasa kayo harap nyo din. na. Kayong dalawa, mga Yes. agency owners. Totoo. Ayun yun nga, yung sinasabi ko kanina, finding the right mentor, which is yun yung meron dito. sa Madaling akong Mentora. kausap, pero mahirap ako hanapin. Hindi, joke lang. Ayan. Ikaw naman, Jess. Ayun, parang nasabi na rin ni Brother Mark, pero yun nga, sa what kind of support that you would expect is... Alagang Jezreel. Alagang Jezreel. may ano talaga, may kanya-kanya tayong specialization dito na Yeah. talagang gaya ng sabi ni Brother Mark, kung nagbi-bleed yung business mo dito sa part na to, meron kaming mentor na magsosolve niya ng problema mo. Yes. It's either a problem sa business or personal problem Yeah. na talagang magagawa natin. ang Rektahin na paraan natin. Halimbawa, doing well na kayo sa business nyo, pero you need visibility and consistency. Then, kailangan mo ngayon ng content and Content, yeah. sistema sa content. O, di ba? Diyan papasok si Mentor Chess. At yun yung Exactly. gagawin niyang workshop. Discover March. Kailan? March. Ayan. March. Ayan. Ayan. Halimbawa naman sa accounting or business. O, di ba? Diba? Ay, Andyan- madugo yan. Wag nyo, ako na. Buti na lang nakinig ako dun sa isang Oo. kasama ko, si Coach Junji. Nag-talk siya sa amin noon. Wala pa akong, kumbaga nasa scaling part pa lang ako, pero nilagay ko na yan sa checklist kasi sinabi niya nga, kung hindi mo rin naman gusto numbers, kumuha ka na ng accountant. Yeah, of It will course. gonna save you a lot of stress. Huwag nyo isipin yung gastos, basta nga kung kumikita na kayo or dagdag nyo yan sa operational cost nyo. Laking bagay yon. And, yun nga, dahil merong accounting dito sa atin. Yeah, of course. Kay Mentor Dennis. Yan. Yan. So, lahat ng kailangan, no? So, parang nagkaroon na tayo ng Ang wala lang po dito, doktor sa puso. Yung mga malay mo naman magkaroon mga tayo ng dating heartbroken, mentor no? dito. Relationship mentor na tayo dito. Oo. Baka inaabangan nyo. Actually, lalo tinuturo ko yan sa magpe-14 na. LinkedIn, paano maghanap ng APAM. Nakita nyo May yung nag-rec- Meron nga, nakita nyo nag-message. Sa BGC, yung portal, may nagagano na, do you need a BA? Ang kulit. So, ayan. Ako naman, what kind of support to shorten your learning curve this year is probably kasi may mga audience tayo na doing okay naman sa Yeah. business nila. Or halimbawa, may mga audience tayo na they don't know kung doing well ba yung business nila. So, to shorten your learning curve this year, kasi syempre hindi naman natin mapipredict yung mangyayari this year. But one thing you can do is focus on the things you can control in your business. And number one dyan is to get assessed. Yun. Magpa-assess ka ng business mo. And one thing you can do is to have a Hindi lang mentor. katawan ang dinadiagnose, pati business, di ba? Yes, have a mentor or an expert who can take a 360 look of your business. Kasi hindi mo malalaman kung what the problem is. Yes. You're doing well, the Tunay. numbers are looking good, pero may problema pala. Yeah. And what you can anticipate then Yes. this year. So, we have discovery calls within Mentora which is free. Libre. When you fill out the form kay Mentora is we will check kung anong klaseng mentor ba yung kailangan mo Tsaka diba for your needs. Ikaw pag may nag-schedule na sa'yo ng discovery call, may mga value ka Of na course naman, binibigay, di ba? oo. Yung mga actionable steps. And take note, free Free. discovery call Of pa lang Free yun. discovery call. Di ba? Hindi ka kahit free, hindi ka uuwing walang napulot Yes. na may apply. Correct. So you can go to mentora.theplaygroundph.co
And you will see all of Link the ba tayo list dyan? of mentors Yan, Sa baka different- i-highlight nila sa link. Highlight. Di ba? different Naalala ko. fields, and then you can book a discovery call. So, ayan, I guess Sige, tanong ka pa, that's, Billy. ano pa, wala na, last na Hindi, yun. mamaya na. Extend pa to, sabihin mo kay DMH. Magdi-dinner na. Sambote pa. Sambote pa. Sambote pa. So, daw. hindi, yun lang. So, yun, thank you din po for having us and being with us live dito sa aming Facebook Live on the TPG and Mentora Inner Circle. Yes. Yes, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you for tuning in and looking forward kami to seeing you, or kung mag-book man kayo ng call, yung mga problema nyo about the your business or freelancer ka that you need guide and help how you can start scaling your service into turning it into a business. Matutulungan namin kayo dyan. Yeah, and if you're someone who's looking for relationship with other business owners, professional Network. relationship, of course. Expanding your network. Expanding Saka your kaya network. yung mga, kung naghanap kayo ng accountability body, parang Yes. nung last week, Oo. Oo. di ba? Anong name niya ulit? Si Moon. Ayun, no, di ba? Nanonood si Moon actually. Yes, hi Moon, good evening. One of the founding members. I-share ko lang din kasi tumatak sa akin yung sinabi niya na I've been doing this at home, na parang Oo. walang makaunawa sa kanya. Alam mo, bigla ulit nag-flashback sa akin na I was in that same situation din na kahit anong i-explain ko sa misis ko, Ano ba yung ginagawa mo? Diba? hindi niya maabot Sabi niya, Naghahanap siya ng mga ka-wavelength niya. yes. At nakita niya yun dito sa Yung Mentora hello Inner daw, Circle. sabi ni Moon. Hello, Kaya- Moon. Hi, Moon. So, kita-kits ulit. Moon. Ayun. Ayan, thank you so guys. see you next week sa ating live Yeah. podcast. That's going to be Wala every ba week. mga questions sa comments na Wala na mga pahabol. sure ba? Para at least maano naman natin Ayan, sila. oo. Kasi right after this, we Naasikaso will have natin. the coaching session na with our Wala founding na. members. Okay. So yan, thank you so much everyone and have a great evening. Till next episode ulit, guys. Yeah, Huwag see you kayong next magsasawa week. sa amin. Yes, every Friday, 4 p.m. Yep. Yes. Alright. Yun. Thank you.